Magandang araw sa inyo mga Lods. Ngayon ang pag-uusapan naman natin ang center position. Pero bago ang lahat, gusto kong pakita sa inyo yung board ko. Half court, full court, magnetic at natutupi. Magaan, madaling dalhin. Meron niya sa Yellow Basket, pwede kayong bumili. Ito yung ginagamit ko palagi every time na meron tayong pinapaliwanag na kailangan ng board. Noong kamakailan lang mga Lods, point guard position ang pinag-usapan natin. At nagtataka kayo, bakit center kagad? Kasi mga Lods, yung mga ibang mga pwesto, yung shooting guard and small forward, interchangeable yan. Kung tawagin yan ay wingman. Tapos yung power forward naman, usually, tumutulong yan sa center position. At kung tawagin yan mga big mans. So yung mga natural position muna na laging hinahanap ng mga team, yun yung pinapaliwanag ko. Maniwala kahit hindi mga Lods, laging hinahanap ang point guard, yung natural point guard na matalino. At yung center position na merong inside presence. So ngayon mga Lods, ang pag-uusapan natin kung paano ka magiging magaling na center. Siyempre, yung inside presence na tinatawag. Alam ko mga Lods, merong mga modern centers na ngayon na tumitira sa labas. Pero kahit ganun pa man, kahit may tira ka sa labas, mahalaga pa rin na meron kang inside presence. Kagaya nila Jokic, sa PBA naman kagaya nila Junmar Fajardo. Si Junmar Fajardo kahit pa paano may perimeter shot dyan. Actually, nakakatira nga rin ng 3 points yan, hindi lang talaga ganun tumitira. Kasi sa mga centers, mas mahalaga talaga ang inside presence. Ano nga ba yung inside presence na tinatawag? Para magkaroon ka ng inside presence sa offense mga Lods, kailangan meron kang post threat. Yun nakakaposte ka kahit papano. Kahit hindi maganda yung galaw mo, basta't nakakaposte ka at kaya mong umiscore sa post. So doon pala mga Lods, meron ka ng post threat. Pagkatapos mga Lods, yung inside presence naman kahit na hindi post threat, yung marunong ka mag-tracer, yung magpakita para mabigyan ng drop pass. So sa opensa, kailangan alam nila kahit papano, pag natanggap mo yung bola sa ilalim, ay nakakashoot ka. Nung unang panahon kasi mga Lods, ang center position talaga, doon talaga binibigay ang scoring load kasi sila yung pinakamalapit sa ring at syempre sila yung matangkad, pag tinaas sila yung kamay nila malapit sa ring. Scientific din yan mga Lods. In defense naman mga Lods, ang inside presence na tinatawag, yung kaya mo mag-help. Ito mga Lods, kunwari naiwan to, may kumak, kailangan nababump mo yan. Ito, 2-3 zone muna yung pinakita ko mga Lods kasi dyan talaga nadi-distinguish kung sino yung center. So ngayon mga Lods, kung sakali naman dito naiwan, dumrive, ikaw pa rin yung sasalo. At kailangan talaga dyan mga Lods. Or, ideally, yung mga matatangkad. Kasi hindi mo na kailangan tumalon. Itaas mo lang yung kamay mo. Meron ng depensa, meron ng presensya. Kasi kung tatalon ka pa at ipinasa sa ilalim, hindi ka basta makakahabol kasi kailangan mo pang bumagsak bago ka humabol. Unlike yung pag tinaas mo lang yung kamay mo, makakabalik ka agad. Yung inside presence mo, magagampanan mo. And also mga Lods, yung court vision. Akala kasi nila, sa point guard lang mahalaga ang court vision. Pero hindi nila alam, mahalaga rin ang court vision sa mga centers. Paano nangyari yung mga Lods? Pakikita ko sa inyo dito. Pag offense ka, kita mo lahat pag ikaw ang point guard. Pero pag sa depensa naman, pag center ka, kita mo lahat ng mga nangyayari. Kaya nga sinasabi ko sa inyo mga Lods, dapat nakikita niya lahat yan. Yung mga kumakat, yung mga kakampi niyang naiwan ng mga nagdadrive. So makakapag-react siya para makadepensa. Yun tinatawag na inside presence at yung court vision ng center na sinasabi kong mahalaga din. So ano nga bang epekto ng inside presence na yun mga Lods? Siyempre, kung sa opensa, meron kang inside presence, makakapag-attract ka kagad ng defense. Pag may bola ka, makakapagpasa ka sa libre. Pero kung wala kang bola, kung talagang meron kang post threat, siyempre kakarga na sa iyo yung depensa. So ngayon, luluwag na yung mga depensa ng mga kampi mo. In defense naman mga Lods, hindi makakapag full speed yung mga binabantayan ng kakampi mo. Bakit? Kasi nakaabang ka sa ilalim. So nangyayari, mas madali nilang nababantayan yung mga tao nila dahil sa presensya mo sa ilalim. Ganyang kahalaga yung tinatawag na inside presence mga Lods. Sa mga ball screens naman, sa mga tao-tao naman mga Lods, saka ko na ipapaliwanag yan pag ipapaliwanag ko yung power forward. Kasi halos magkapares sila ng center. Kung tawagin nga sila, diba, sinasabi ko sa inyo mga big mans. So doon ko na ipapaliwanag yun. Sana mga Lods, may sense to mga pinagsasabi ko. At kung may mga katanungan kayo, just comment below. So yun lang mga Lods, sana meron kayong tututunan and thank you.